Hi, good morning. So today is Sunday. Kakatapos lang namin mag-church. Pero hindi nga ako nakapag-video dahil, ayan, umuulan. Pero pagdating namin dito sa Heartland, umuulan pa rin pala. So sasaglit lang kami dito sa DSW. Kasi sabi ko nga yesterday, pupunta kami sa bahay uli nila Ate Jean. Pero currently, it's 12:51. Pero ang usapang pa kasi namin, 2 p.m. Kaya sasaglit lang kami dito para mag-killing time ng sandali. Wala lang, titingin-tingin lang. Kasi kaya ako napaisip na pumunta rito dahil mamaya meron yang pipick up nung rubber shoes na pinost ko nga sa Facebook Marketplace. And wala lang, gusto ko na i-check kung meron bang okay na pwede i-consider dito. Although marami pa namang store doon, merong yung JD Sports. Kaya lang yun, umuulan kasi. Kaya hindi kami makaikot-ikot. And yun nga, mga around 45 minutes din kasi yung biyahe papunta dun sa bahay nila Ate Jean. Kaya siguro yun nga, baka dito lang kami and then punta na kami dun maya-maya. Ako dapat yung titingin-tingin eh. Pero, ayun. Bata yun. What are you doing? Trying on my slippers. You like it? Yes. But I like the other one more. Alam mo bakit? What gusto other niya? one? This They one. look like beach. This one is what he likes more daw. Yeah. Eh, pareho yung kay It's Enzo gold. eh. Oo nga. Look, it's gold. It's good. How I about know you? when it's just black. Do you like anything? Nothing? That. Eh, It's nako. on me. Get this on It's me. biggie. Get this on me. Right? Tsaka it doesn't look good on you, the gold one. I want White the looks gold better. one. Ito, maganda. Sapatin mo. Yan, sarap isa pa. Ganda. Ano, wala ka na nakita? Wala. Ito si Jamie. Kanina sa sasakyan eh. Ano, nililista mo na ba yung mga kakantahin mo mamaya? Kakantahin ko, hindi ko na. Wala naman ako nilista ng kanta. Umuulan, baka bumagyo pag kumanta pa. Actually, yung dalawa. Ano sa tayo? We're going to the Yeah. Time check, 1:23. So, sakto lang. Kapag umalis kami ngayon, makakarating kami doon more or less mga around 2 p.m. Gusto nga sana namin agahan dahil kailangan namin makaalis mga around 6:30. Ayan, dito na kami. Pero umuulan pa rin. Ayan, ito mga bata, naglalaro. Sige na. Ito, kakain na nga. Okay. Part 2 ng birthday ni Ate Jean. Part 2 talaga. Kaya nga hindi mo ba tinanggal yung mga decors, oh? Evolution ng lechon. Naging Yeah. lechon. Last week lechon to. So, naging lechon paksiw na. Tapos mamaya may sisig. Oo, kasi sobrang dami ng last week, di ba? Isang buong lechon. So, hindi talaga kaya ubusin. Kami din ganun eh. Yung shinaron natin, first day, change my name. di ba? Nilagyan ko as lechon, Mang Tomas lang. Tapos, Ganun din ka. Yung ganun second din. day. Pangalawang araw, yun, Yun, pinaksiw na ni Jamie. Okay, go. So, eto, paksiw din. What about I think? Yan na, nagsisimula na yung asawa ko. Para mabawasan na yung listahan mo. Ayan, so nandito na kami sa bahay. So, tanungin natin tong asawa ko. Ano, na-achieve mo naman yung number of songs na Ang kakantayin dami mo? kong Ha? naka 2 sets ata ako doon ng kanta. Para siguro Feel na feel ko, mahina yung 10 kanta yung kinanta mo. feel ko kasi kanina kumanta dahil kumakain sila. Oo. Parang feeling ko tuloy. Sa bar restaurant, di ba? Parang meron silang background music. Tsaka wala rin kasi gustong kumanta Wala gusto kanina. kumanta, Kaya sinamantala ni Jamie yung Oo, pagkakataon. ang ganda-ganda ng mic talaga na yun. Yeah, pero nakakatuwa lang yung mga ganong chance na makapag catch up nga dun sa mga yung mga kababata mo.
Kasi yun, siguro konting update lang doon sa mga buhay-buhay. Mag-reminisce kayo ng mga kalokohan nyo ng mga Mga kabataan bata kayo, kami, yung oo. mga laro na ginagawa nyo. Yeah, and then 2 weeks ago nga, yung mga high school friends naman natin. Siyempre, update din sa mga buhay-buhay. Kasi like kami sila Jake, prior pa dito sa Canada, siguro more than 10 years kami hindi nagkita. And then yung mga classmates din natin nung high school, nung nagkita-kita tayo sa Edmonton. Tagal din no? Oo. Matagal. For me, sila Carol and Princess, mas matagal kaysa kay, I think, pandemic. Yung, Tapos yun nga, nagkaroon din tayo ng chance na makatira sa bagong bahay nila Princess. oo. Yeah, and speaking of bahay, syempre, tayong dalawa rin naman, nangangarap naman tayo eventually na magkaroon din tayo ng sarili nating bahay. Which is yun din naman yung nag-uusapan natin kanina, yung pros and cons ng Magkakaroon ng sariling bahay. tsaka kung saan location. Kasi yung mga kinoconsider namin, like sa Ontario, mahal yung bahay. Syempre, maraming opportunities. Pero pagpunta mo naman sa Alberta, mas mura yung bahay, especially sa Edmonton. Pero sinasabi nila, mas less yung opportunities. Pero syempre, hindi naman natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari doon. And speaking of bahay nga, dahil ngayon, kahit papaano, nag-iipon kami ni Jamie para dun sa pwede namin ipang down payment. So siguro gusto ko lang na bigyan kayo ng konting update. Kasi diba dun sa mga previous videos ko nga, parang specifically sinasabi ko kung saan kami nag-i-invest as of the moment. Before kasi, nung pumunta ako dito sa Canada, mataas pa yung interest rate nun eh. So talagang nilagay ko yung pera namin sa GIC. Kasi during that time, mga more than 5% eh. Parang 5.2% pa ata nung mga panahon na yon. Oo, tama. And yun, and sinasabi ko nga rin sa mga videos ko during that time na hindi ko pa pwedeng i-risk yung pera namin kasi whatever it is na merong savings kami. Yun na yung yun yung last money namin, kaya hindi ko siya malagay sa mga risky investment. Pero recently, nag-start lang siya late last year, di ba? Nag-start ka late? Yeah. Late last year. Yun, medyo nag-try na kami na mag-venture sa mga may registered products. Kasi, yun nga, again, nangarap kami magkaroon ng bahay. Kaya sinimulan namin doon sa FHSA. So far, okay naman siya. Natuwa kami doon sa returns. Kasi doon sa GIC, parang before nung time na nag-invest kami doon, bumaba na no? Mga around nasa 3% na lang. Kaya parang hindi na siya ganun ka, attractive. Oo. And then, January, yung si Fred, yung na-meet nga namin dun sa Canmore, na kasama rin namin siya mag-dinner. Parang nag-send siya sa akin ng referral link sa Wealth Simple para mag-start ka na mag-invest sa stocks. So, wala. Yun. Siguro, yun na yung naging cue ko para, simulan na mag-invest sa stocks. Pero, before kasi sa Philippines, nagsa-stocks na rin ako. Pero yun nga, marami ako na nabasa ng mga personal finance. Parang sinasabi nila na mag-invest ka nga raw sa mga index funds. Kumbaga, pwede mong i-mirror yung market. Pero during that time, hindi ko nga siya maintindihan dahil yung behavior na nasa utak ko is yung behavior ng market sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas nga, parang yung movement niya sobrang laki. So, pwede kang kumita na ng malaki and at the same time, pwede ka rin malugi ng malaki. But again, hindi ito financial advice. Parang kinikwento ko lang sa inyo kung saan kami nagbe-venture as of the moment. Hindi, may tanong ako kasi, pero sinasabi mo ngayon na nagbabasa ka ng personal finance books, right? Anong market? Yun siguro yun. Yun siguro yung naging difference. Kasi yes. Hindi ko nga magets yung mga advices nila na sinasabi nga, ilagay mo sa stocks na may returns na 10% per annum. Pero hindi naman siya totally true kapag ang tinignan mo is yung PSEI, yung stocks sa Philippines. Kasi yun nga, iba nga yung movement. Pero nung nag-start nga ako mag-stocks dito, parang doon ko na-realize kung ano yung mga pinagsasabi doon sa mga books na yun. But of course, take it with a grain of salt kasi as of the moment, kaya ako nasasabi na okay siya. Dahil okay nga yung returns as of this year. Pero syempre, hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa market in the coming months or in the coming years. So hindi ito financial advice. Ito lang, kinikwento ko nga lang sa inyo kung ano yung mga changes kung saan namin nilalagay yung pera namin. Kasi since nga bumaba na nga yung rate ng GIC and naubusan na rin ako ng pwedeng lipatan na bangko. Kasi parang halos lahat ata naibutan ko na. Hindi mo pa napupuntahan pero kasi hindi cash yung bibigay nila.
Oo, kasi yung before, di ba, nakakwento ko naman na nag-open ako ng mga accounts sa iba-ibang banks dahil meron mga welcome offer na binibigay sila, and for the first 3 months, most of them, nagbibigay rin sila ng mataas na rate, pero for the first 3 months lang, parang nasa siguro between 4.5 to 4.7. Pero 3 months lang siya. So, naubusan na nga ako ng pwedeng pag-ikutan na bangko. Kaya ngayon, yun, unti-unti ko na siyang minumove sa stocks. So, sana lang magtuloy-tuloy yung magandang market. And yun nga, as the day goes by. Papalapit na ang dating ng ating special guests. So, yun nga. So, again, kung meron kayong masasuggest na kung saan namin sila pwedeng dalhin na, ano naman, Hindi nagre-require ng maraming lakad. Ayan, hindi nakakapagod. Pero mai-enjoy nila yung could be sceneries, ma-enjoy nila yung, or makilala nila ang Canada. Kasi syempre, ultimately, ang gusto naman talaga nila makita is yung dalawang apo nila. Kasi sandaling panahon lang nila nakasama sa Pilipinas nung pandemic lang. And yun, nung umalis sila kasi maliit pa sila. Hindi pa nga nagsasalita si Sky. Pero ngayon, daldal na niya. Pero nagkakaroon lang ng konting language barrier dahil yung dalawang anak ko hindi marunong mag-Tagalog. So, tignan lang natin kung paano sila magko-communicate kapag dating nila dito. Win-win situation yun for us. Makikita na nila mommy sila Enzo and Sky, and at the same time, matututo din tong dalawang boys natin na mag-Tagalog pa rin. Kasi it's also an advantage na pwede nilang dalhin ng may matutunan silang bagong language. Yun. So again, pasok na uli kami bukas. Ikaw, meron ka pa bang gusto sabihin bago tayo matulog? Naantok na ako pero kanina kasi, bago kami umalis dun kila Ate Jing, nagkape pa ako. Pero ngayon kasi medyo late na. Yan, 9:37 p.m. na. And i-edit ko pa tong video. Oo nga, late ka na sa pag-upload. Ayun. And then, siguro magbigay din sana sila ng suggestions kung saan tayo pwedeng kumain na matry natin na bagong place na even tayo hindi pa natin nasusubukan. Yeah. Okay. So again, hanggang dito na muna uli. So again, thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye!